Idineklarang tapos na pero hindi mahanap ng mga taga-barangay ang halos 193 million pesos na dikeng ipinatayo umano sa Nauhan Oriental, Mindoro. At sa gitna ng issue sa flood control project sa bansa, may mga nananawagang magbitiw sa pwesto si Public Works Secretary Manuel Bonoan. Saksi, si Maki Polilo. Tubig River, Sitio Dique. 192.99 million pesos ang pondong inilaan para sa road dike sa Sitio Dike, Barangay Apitong, Nauhan Oriental, Mindoro, batay sa impormasyon mula sa Sumbong sa Pangulo website. Pero punto ni Senador Panfilo Lacson sa privilege speech kahapon, Ayon sa dokumentong ito, mula sa DPWH website, completed na po ito. Ngunit, nang puntahan ng aking team, wala po silang nakitang proyekto. pinuntahan ng GMA Integrated News ang Barangay Apitong at kinausap si Kapitan. Ito po ang Sitio Dike. Yan po, kahit isa pong project na mega dike, wala po kayong makikita. Sinubukan nyo na bang hanapin? Baka naman nandyan lang sa tabi. Ay ako po, 50 years na dito, na nakatira. Ay wala po, ito po Sitio Dike. Wala po kayong makita for year yata po ng 2024. Nasana ko na isagawa po yan, ay hindi na po naapektuhan itong barangay namin. Hindi lang daw yan ang nawawala ayon kay Oriental Mindoro Governor Bons Dolor. Hindi rin daw nila mahanap ang 4 sa 6 na proyektong nakalista sa 2024 at 2025 General Appropriations Act na may kabuuang halaga na mahigit 1 bilyong piso. Sa 2024 budget, nakalagay ang isang 300 million at isa pang 200 million parehong road dike esplanade construction project para sa Sitio Dike. Na-construct ba nito nila somewhere? Or hindi pa nila nagagawa? That I do not know. But definitely, wala. Nang silipin naman nila ang 2025 General Appropriations Act, may 3 pang proyekto sa Barangay Apitong na tig 300 million pesos. 2 lang ang natunton ni na Kapitan, parehong nasa Sitio San Isidro ng Barangay Apitong. Ito ang isa, may mga nakabaon ng ilang sheet piles at nakatambak na ilang bakal. SunWest Inc. ang construction company ayon sa Kapitan ng Barangay. Nakalinyang proyektong ito sa sirang dike sa mag-asawang Tubig River na SunWest din ang kontratista. Bakit nyo po alam na Sunwest? Ay yun po nakikipag-coordinate sa akin. At Bakit po sila nag-coordinate? pinaalam po nila na may project po dito. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng SunWest Inc. Sabi ng Media Office ng Department of Budget and Management, iche-check pa nila kung nailabas na ang pondo para sa 4 na proyektong hindi matuntun sa Barangay Apitong. Malaking bagay daw sana kung may flood control project dito. Dahil kung nakikita man natin na tuyo ngayon ng ilog, kalimitan tuwing pagsapit ng last quarter ng taon ay tumataas ang tubig sa ilog kaya't matinding pagbaha ang kanilang nararanasan. Ang lugar na ito ay binabaha at may mga naanod pong bahay diyan, mga hayop at mga bukid na naapektuhan. Kaya sobrang nakakalungkot po at nakakagalit dahil pati barangay namin ay nagamit sa ganitong mga pangyayari. Sa Kamara, aprobado na ang pagbuo ng House Infrastructure Committee na binubuo ng 3 komite na mag-iimbestiga sa umano'y maanumalyang infrastructure projects kasama ang para sa flood control. Magkakaiba ang reaksyon ng mga kongresista. I take the position that it would not be prudent on the part of this House as it might entail possible conflict of interest. When there has been so many speculations about the possible involvement of certain members of the House, this would not sit well to the public. Nakaharap tayo sa taong bayan. Kung ito ay parang insinuation natin, lulutuin natin yung investigasyon, nakakaya rin po at babagsak din ang credibility ng Kongreso. So I think tama rin po na ibuo na yung TRICOM na yan. In the event that a legislator, a congressman or a senator is named in the course of inquiry, they will be given the right to reply in that inquiry, but we will immediately recuse from further investigating and endorse it first to the DepDev. Diba? They have stated already that they will be undertaking independent investigation on all the projects, and if the President will create an independent probe, we will also endorse it to them. May mga nagpapalutang din na baka panahon nang magbitiw si Public Works Secretary Manuel Bonoan. Bakit hindi pa nagre-resign yung Secretary ng Public Works? Sa'yo, Secretary Bonoan, kung may kaunti pa na kahihiyan dyan sa katawan mo, have the courtesy, umalis ka na dyan, bumaba ka na,
sa pwesto mo. Sinusubukan namin kunin ang pahayag ni DPWH Secretary Manny Bonoan kaugnay rito. Pero nang tanungin siya kahapon kung magli-leave siya sa gitna ng investigasyon, I think ang delikadesa naman po dito is actually hindi lang po naman flood control project ang aking sinusulong dito sa DPWH ko. Napakarami po yung other big project that would warrant my kwanto ngayon dito. At as you said, po, I leave it to the President po. Anong decision po nila. Tingin naman ni Senate President Pro Temp Jinggoy Estrada, I'm not defending him, pero baka hindi lang nalalaman ni Secretary Bonoan yung mga nangyayari sa baba. No? So hindi naman niya mamonitor yan eh. No? Kaya lang, ang problema niya, command responsibility. That is his responsibility as Secretary of the Department. Sa panayam ng Super Radyo DZBB kay dating DPWH Secretary Rogelio Singson, nakalihim noong Aquino administration, china-chop-chop umano ang mga proyekto ngayon para district engineer ang humawak, imbes na ang central at regional offices. Wala nang umaabot sa central office ngayon. Halos wala na din umaabot sa regional director. Lahat under the district engineer. Kaya kung may 1 billion project, itcha-chop-chop na nila yan sa tagpo 150 para hindi na umakyat. Aminado si Singson noong panahon niya may kalakarang padulas sa district level. Sinabi daw niya kay dating Pangulong Noynoy Aquino na pabayaan na ang 10% parte ng mga nasa baba. Admittedly, may mga pangangailangan sa district level yan. Pero sa ngayon, grabe na daw ang sitwasyon. Na-bastardize ng doble-doble. Dagdag pa niya, nag-iwan ng Administrasyong Aquino ng 351 billion peso flood control master plan pero hindi ito inaksyonan ng mga sumunod na administrasyon. Hinihingan namin ng pahayag ang mga sumunod na DPWH Secretary noong Duterte administration. Sina ngayoy Senador Mark Villar, Rafael Yabut at Roger Mercado. Sabi naman ng palasyo, wala silang natanggap na flood control master plan mula sa Duterte administration. Tinanong po din natin si Secretary Bonoan kung na-turn over ba itong mga sinasabing master plan. Sa kanyang pagkakaalam at sinabi po sa atin kanina ay wala rin po siya natanggap. Walang natanggap na turnover mula kay then Secretary DPWH Secretary Mark Villar, si Secretary Bonoan. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.